So, what is up mga ka-adventurista? Long time no vlog. So, kamusta kayong lahat? Pasensya na kayo mga ka-adventurista ko at ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Marami kasi tayong inaasikaso lalo na kung hindi naman tayo nasa bahay lang, may mga trabaho din tayong kailangang iunahin. So, ngayong umaga na to, naisipan ko lang mag-vlog. So, yun nga mga ka-adventurista. Kung maitatanong ninyo, yung motor kasi natin is 3.5 years na. So, may mga bagay talaga na hindi constant. Kung may constant man is yung pagbabago. So, anyway, wala doon yung ating punto. So, ilang linggo tayong hindi nakapag-vlog. So, ilang linggo rin naman ako naging busy dito sa motor natin kasi pinapa-maintenance natin siya. Pwede na! Kasi nga, daily use natin tong silira, yung motor natin. So, may mga pagbabago sa kanya, lalong-lalo na sa performance niya. Hindi naman siya ano naman yan? Lumalata or wala namang issue sa makina niya mga ka-adventurista. At yung mga piyesa niya na katulad na lamang nung mga babanggitin ko ngayon. So, pinamaintenance ko siya mga ka-adventurista dahil wala pa tayong pang-upgrade. Wala pa tayong pambili ng bagong motor. So, gaya nga ng sabi ko, hindi talaga constant ang performance ng isang bagay. Kaya dapat alagaan natin siya. So, umpisahan natin sa suspension. So, yung front suspension niya mga ka-adventurista, pinatono ko na, pinarepack ko na yung kanyang front shock. Siyempre sa trusted shop natin at sa trusted mechanic natin, kay Jack Racing sa Sabang mga ka-adventurista. Siyempre stock lang din naman yung front shock natin, front suspension. So nung bago-bago siya, okay talaga. Yun nga lang, at isa pa nga pala, maswerte tayo kasi hindi natin naranasan yung lagutok issue ng Sniper 150. Ewan ko, hindi ko alam, siguro masyado lang siguro tayo magaan, kaya hindi ko na-experience yung lumalagutok-lagutok na yon. And luckily, umabot siya ng 3 years bago ko naramdaman yung parang sumasaldak na yung front suspension niya pagka nalulubak. So, kaya dinala ko siya kay Jack para itono ulit. And maganda naman doon kasi talagang marunong gumawa si Boss Jack ng mga ganon. Kasi sisiw lang nga sa kanya, saglit na lang ginawa eh. Ang hindi ko lang masabi kung ilang ml yung sinalin niya rito sa suspension natin, kung ilang ml ng pork oil. Kasi sa pagkakatanda ko, 5 syringe ba tawag doon, yung sa injection, 5 ganon sinalin kada isa. So hindi ko alam kung ilang ml yun. So ito nga pala yung footage. Pasensya na kayo kasi may nakaharang na plastic cover. Siyempre for safety na rin ng family niya. Kasi yung mismong shop na dun din mismo sa bahay niya. Kaya prone sila sa, siyempre kung may COVID na makapasok doon, hawa-hawa na yun. Kaya meron talagang parang quarantine area. Parang meron siyang ganon. So ito yung footage niya mga ka-adventurista.
yun nga, after nun, syempre, test drive ko muna. Ginamit ko muna siya, mga ilang linggo, inobserbahan ko kung talagang nagbago. So, malaki naman yung pinagbago, mga ka-adventurista, kasi nagkaroon siya ng play ulit. Lalo na pagka naranasan ko kasi rito, mga ka-adventurista, sa sniper natin. Kahit naka-side stand lang siya, walang nakasakay, bumababa agad yung suspension sa harap. So parang nangawit na yung spring niya. And kusa na siyang bumababa pag naka-side stand. So yun, kaya rin nag-decide na rin ako ipagawa siya, ipatono. Kasi baka mabengkong pa yung mags natin pag nasaldak tayo ng isang matindi. So, okay naman yung performance. Hindi naman pinalitan, mga ka-adventurista, yung spring niya. Kasi wala namang available kay Boss Jack ng spring na nabibili natin sa mga sikat na shop sa Manila. Yung mahabang spring. So, hindi. Walang pinalitan. Dinagdagan lang ng pork oil. And ang sabi sa akin ni Boss Jack, dinagdagan lang daw nila ng spacer yung spring para medyo tumigas ulit yung ating front suspension. So, yun lang naman yung ginawa. So, yun. And then, tapos na sa front suspension. Siguro the next week ng pagpapagawa natin, nagpapalit naman ako ng fuel filter. So mga ka-adventurista, 3 years and a half na yung motor natin. Iyon pa lang yung first time na papalitan yung fuel filter. Kaya nagulat ako sa itsura ng fuel filter natin, no? Nabaklas. Ito yung itsura niya. Nagulat din si Boss Jack na ganun na pala. Ito yung itsura ng filter na 3 taon nang ginamit. 54,000 ang tinakbo. Sobrang itim. Tapos ito na ipapalit. Parang kapit gatas ang itsura. Grabe. Alagang Jack Racing. So nakita nyo nga, sobrang itim na niya. And nakaka-filter pa naman din siguro siya kasi ano naman, yun nga lang talagang sobrang itim na niya. Ikaw ba naman gamitin ng 3 taon mahigit, walang paalitan. Ay, nagpapa-FI clean talaga ako yearly. Ngayon lang talaga hindi tayo nagpa-FI clean kasi hindi naman siya masyadong nagamit. And ilang kilometro lang naman yung nadagdag sa odometer natin. So, nagpapalit na lang ako ng fuel filter kay Boss Jack sa trusted shop natin and trusted mechanic. And ang isa pa na pinamaintenance ko dito, mga ka-adventurista, is syempre okay na yung front suspension natin. And okay na rin yung ating fuel filter. Ang hindi okay sa akin is yung performance ng ating gulong. So may kalumaan na kasi yung front wheel natin. Ang tatak niya is Metzeler 9080. So napag-desisyonan ko na rin na ay putya, baha. Ba't ba dito ako dumaan? Naman! Teka lang, mga ka-adventurista, baha pala dito. Ano nangyari? Ang lalalim pa naman ng mga lubak dito. Oh my God! Wow! Dito, buti na lang yung suspension natin bagong gawa. At ba dito ako pumunta? Hay. So, balik tayo sa topic, mga ka-adventurista. Yung performance ng ating front wheel is medyo hindi na siya ganun kakapit. Yung traction niya hindi na siya ganun kakapit.
Katulad nung bago Paano masabi? pa siya, syempre, lumanaw eh. So, 2 taon din nating nagamit yung Metzeler na yon na 9080. So, it's time na talaga para mapalitan natin. Kasi, 1 taon pa lang yung ating Sniper 150. Pinapalitan ko na kaagad ng 9080 yung stock tires niya sa harap. So, hindi kagaya ng 2019 model na Sniper. Ang stock na tire size niya is 9080. Ito kasi yung 2015 and 2017 model, 7090 ang sukat ng gulong ng stock tire nito sa unahan. So medyo alanganin sa front, alanganin sa rear wheel natin kasi 120/70 yung gulong natin sa likod, tapos yung harap sobrang liit. So nagpapalit tayo ng 9080 na size, and nasulit naman natin siya. Yun nga lang talaga, nasabi ko na rin sa mga previous vlog ko to, kapag naglaki kayo ng gulong, may iba na yung handling niya. Although okay naman, tolerable naman, yun nga lang bibigat. Bibigat talaga. Kasi 7090 lang yung kanyang stock. Hindi ko lang alam sa 2019 model kung yung handling niya is okay pa rin. So, balik tayo sa gulong. Nagpapalit tayo ng gulong which is 9080 pa rin, and nagpalit tayo ng brand. Sinubukan natin yung Pirelli Angel City naman na brand. Katulad nung gulong natin sa likod, naka-Pirelli tayo sa likod na gulong natin. Tinesting din natin yung Pirelli sa harap kung okay yung kanyang traction. Talaga bang kahit na anong brand hindi sumasayad yung ating front wheel? So ito, papakita ko sa inyo mga ka-adventurista. Yung previous na gulong natin is Metzeler ang brand. So ito, Pirelli na to mga ka-adventurista. Pirelli na 9080. Ayun. Ayan, Pirelli. So tignan nyo, pre-wheeling niya. Diba? Walang kasabit-sabit, smooth na smooth. So ito nga yung sikreto ng modification niya. Ayan o. Meron tayong kinayas dito sa part na to ng kanyang stock front fender. Ayan mga ka-adventurista, yung sikreto ng front fender ng 2015 at 2017 model. Nilagyan ko siya ng uka dito para hindi sumayad dito sa part na to. Ito kasi yung sumasayad mga ka-adventurista. So tinanggal ko yan dito para smooth pa rin yung kanyang pre-play. Isa pa. Diba? Smooth na smooth. Siyempre, kung nagpalit tayo ng gulong, chinek ko na rin yung mga brake pads natin. So, sa hulihan, okay pa naman. Makapal pa naman siya sa hulihan. Sa unahan lang yung pinalitan ko. Ayan. Tapos, para hindi malaglag, lalagay na natin to agad. Para hindi ito nalalaglag. And then ito, and okay naman. Alam ko naman na lahat ng mga rider dito is marunong nang magpalit halos ng kanilang mga brake pads. So nagpalit na rin tayo ng brake pads sa harap para syempre sa comfort ng ating pagbabiyahe, hindi tayo nangangamba na baka biglang mawalan tayo ng preno or hindi kumagat yung preno. So nilinis ko na rin yung caliper niya, and ayun, syempre mga ka-adventurista, mahal na mahal ko tong motor na to bukod sa asawa ko, kasi para sa ating mga rider, pangalawang asawa natin yung mga motor natin na to eh. Saka isa pa,
Kaya napamahal na rin sa amin tong motor na to is itong motor na to ang nagdala sa amin sa mga lugar na dati hindi namin mapuntahan mga ka-adventurista. Buhat nang dumating sa amin tong motor na to, yung Sniper 150 na to, si Vira, nadala niya kami sa mga lugar na dati pinapangarap lang namin puntahan. So malaki yung impact ng motor na to sa buhay namin ni Master. Kasi ito yung pinaka-primary transportation namin. Kasi wala naman tayong kotse, hindi tayo mayaman. Ito lang yung afford ng ating budget. So, yun. Ayaw kong mawala siya, kaya inaalagaan ko siya. So, ganun lang ang logic nun mga ka-adventurista. Siyempre, kung puro gamit ka lang, kahit tao yan, pagsasawaan ka niyan, aalis yan. So, yun lang siguro mga ka-adventurista. So, enjoy ko muna tong aking pagtatanggal ng kate. Dito lang naman ako lagi namamasyal mga ka-adventurista sa amin sa San Rafael, sa golf course. And wala namang ibang pasyalan dito, di kagaya ng Kaibiyang Tunnel, Marilaki. So, ito yung pasyalan ko talaga, mapuno. And yun lang, nakaka-relax kasi halos solo mo yung daan dito, makakapag motor-motor ka rito ng malaya. So paano mga ka-adventurista, tingnan nyo rin yung kanyang manobela, walang kalikot-likot. Isa pa dito sa pababa, oh ha, ba talaga pagka bago ang gulong mo, walang malikot, diba? Kahit mag no hands ka pa, oh yeah. So yun lang mga ka-adventurista, sabay-sabay ulit. Adios!